So you can have also many affliction. It's not sure whether you still keep your faith or not. But when we pass by many affliction, our faith can be trained. Pero kapag napagdaanan natin yung maraming kapigatian, yung pananampalataya natin ay Our masasanay. faith become more and more strong. Yung ating pananampalataya ay higit na magiging matatag. Pamagitan ng pagsubok, nagiging mas malinis. Awil 1967. Okay po, 67. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bago ako magdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. So, sometimes, right, we suffer oppression because of our mistake or sin. Minsan dumaranas tayo ng kapigatian dahil sa ating sariling pagkakamali o kasalanan. Then maybe God will allow, God gives the discipline. At marahil ipapahintulot ng Diyos, magbibigay siya ng disiplina. Then it can be also oppression to us, right? At ito rin ay magiging kapigatian para sa atin. But through this oppression, we can correct ourselves. Pero sa pamagitan ng kapigatiang ito, maitatama natin We yung can ating remove sarili. the sin, right? Maalis natin yung kasalanan. That's why we can be more clean Kaya higit tayong magiging malinis through the oppression. sa pamagitan ng kapigatian. Sa pamagitan ng paghihirap, tayo ay nakakaroon ng pagpapala sa huli. Yeah. It's good will, God's will. Good God's will. Ito yung mabuting kalooban ng Diyos. Romans 8, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Verse 17, right? Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatian namang kasama niya. Right? Yeah. Luwalhatian, tayo'y lumalhatian, it's a blessing. Right? Ito po yung pagpapala. Yeah. So, without oppression, we cannot expect any blessing, God's blessing. Kaya kung walang kapigatian, hindi natin naaasahan ng anumang pagpapala mula sa Diyos. Verse 18, yeah. Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyang ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhating mahahayag sa atin. It's grace, right? Ito po ay biyaya. Yeah. We suffer konti lang oppression. Maliit lang yung pagdurusa natin. But God's blessing will be much greater than our oppression. Pero mas malaki yung gantimpala ng Diyos kaysa sa ating kapigatian. Whenever we have the oppression, we have to keep in mind that God wants to give us blessing this time. Kaya sa tuwing dumaranas tayo ng kapigatian, isipin natin na sa pagkakataong ito nais magbigay sa akin ng Diyos ng pagpapala. But to receive the God's blessing, we have to pass through the oppression. Pero upang matanggap natin yung pagpapala, dapat nating malampasan ang kapigatian. Sa huli dahil ang paghihirap ay kapaki-pakinabang dapat tayong magtiis at maging matiyaga sa gitna ng paghihirap. Dapat nating malampasan ng paghihirap sa pamagitan ng pag-alam na tinutulungan tayo ng Diyos. If God allow the oppression, God is with us at that time. Kapag ipinahintulot ng Diyos yung kapighatian, siguradong kasama natin ang Diyos sa pagkakataong yun. God surely help us. Siguradong tutulungan tayo ng Diyos. Unang Pedro chapter 4, 19. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Right? Ang mga nagdurusa ayon sa kaloob ng Diyos. Tama? Ayon sa kaloob ng Diyos. Yeah. Nagdurusa ayon sa kaloob ng Diyos. Ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Whatever oppression you have, you commit to the Lord. Kaya anumang kapighati ang meron ka, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Don't hold on your oppression by yourself.
Huwag mong panghawakan sa sarili mo yung kapighatian mo. Yeah, you can commit your operation to the Lord. Dahil pwede mo itong ipagkatiwala sa Panginoon. Don't focus on your operation. Huwag kang magtuon sa kahirapan mo. Yeah, you can commit to the Lord. Pwede mo itong ipagkatiwala sa Panginoon. If so, what should you do? Kung gayon, anong gagawin mo? You can more endeavor in your Christian life. Magsumikap ka sa iyong pamumuhay Kristiyan.